Kailangang mawala na si Elena sa gabing ito. Hindi na tayo makakapaghintay pa, Marco. Lumalaki na ang tiyan niya. Mas magiging mahirap ang lahat kapag nanganak na siya. Nanigas si Elena sa likod ng makapal na kurtina ng library. Ang kamay niyang nakahawak sa 7 buwang tiyan ay biglang nanginginig. Ang boses na yon, kilalang kilala niya yon. Kay Chloe iyon, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan. Ngayon ay parang isang ahas na bumubulong ng kamatayan. Alam ko, nakahanda na ang lahat. Isang aksidente lang ang kailangan. Chloe, walang maghihinala. Sa tingin ng lahat, isa lang akong mapagmahal na asawa na namatayan ng asawa sa isang trahedya. Ang boses ni Marco. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang lalaking hinalikan pa siya sa noo kaninang umaga at sinabing excited na siyang makita ang kanilang anak. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang magiging anak, ay nagpaplano ng kanyang kamatayan. Parang gumuho ang buong mundo ni Elena sa bawat salitang binitiw ng asawa niya. Ang hapdi ay hindi lang sa puso, kundi tila humihiwa sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay nawalan ng hangin sa loob ng silid. Ang marangyang library na dati kanlungan ng kanyang mga pangarap ay naging silid ng kanyang pagdurusa. Bakit? Bakit nila ito ginagawa? Anong nagawa niyang mali para maging karapat-dapat sa ganitong uri ng pagtataksil? Hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan ng mas mahigpit. Naramdaman niya ang mahinang sipa ng kanyang sanggol sa loob. Isang inosenteng buhay na wala pang kinalaman sa kasamaan ng mundong ito, pero nanganganib na madamay. Ang baby niya, ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Anak, patawarin mo si Mommy, bulong niya sa sarili, habang pilit na pinipigilan ang nagbabadyang luha. Ngayon, kailangan niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Naririnig pa niya ang tawa ni Chloe, tawang nagpapakita ng tagumpay at kasamaan. Siguraduhin mong walang matitira, Marco. Wala tayong pwedeng iwanan na ebidensya. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Dali-dali siyang umatras, nagtago ng mas malalim sa likod ng kurtina. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang oras na naghihintay ng huling hatol. Ang hangin sa silid ay tila nagiging mas mabigat, mas nakakasakal. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Ligtas na sila. Pero gaano katagal? Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili at ang kanyang anak. Ang maligayang tunog ng musika mula sa party sa ibaba ay tila isang nakakatakot na paalala. Sa labas ng library, nagpapatuloy ang kanilang anniversary party, puno ng tawa at ingay ng mga piling bisita. Ang mga taong naroon ay hindi alam na sa loob ng kanilang marangyang tahanan may nagaganap na plano para sa isang madugong trahedya. Isang trahedya na siya ang bida. Pinunasan niya ang luhang sa wakas ay tumulo sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng kirot. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito takot, kundi isang matinding galit. Galit para sa asawa niyang walang puso at para sa kaibigang nagtaksil. Ngunit higit sa lahat, galit sa sarili niya na naging bulag sa katotohanan. Nilapat niya ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo, anak. Sumpa niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hinding-hindi. Bumalik siya sa party. Pilit na isinusuot ang kanyang maskara ng kaligayahan. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging malakas. Ngayon, ang kanyang kalaban ay hindi lang ang 2 taong nagtaksil sa kanya, kundi ang buong mundo ng kasinungalingan at pagkukunwari na kanyang ginagalawan. Ang bawat ngiti, bawat halakhak sa party ay tila nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na katapusan. Ang kislap ng mga ilaw, ang kinang ng mga alahas ng mga bisita,
Lahat ay tila nagtatago ng isang mas madilim na katotohanan. Naglakad siya pababa ng hagdan, ang kanyang ngiti ay parang nabasag na salamin. Nakita niya si Marco, nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagkakasala. Isang makalumang barbekyuhan ang nasa gilid ng pool area. Kumikinang ang nagbabagang uling. Ang mainit na hangin mula rito ay tila bumulong ng babala sa kanya. Sa di kalayuan, nakita niya si Chloe, may hawak na maliit na plato ng pagkain, papalapit sa kanya, na may nakakakilabot na ngiti. "Elena, kumusta ka, kaibigan?" sabi ni Chloe. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon na puno ng kasamaan. "Ang ganda mo ngayong gabi. Ang bilis pala ng panahon, hindi ba? Parang kailan lang ikakasal ka pa lang. Ngayon, buntis ka na." Niyakap siya ni Chloe, isang yakap na tila may nakatagong lason. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang tiyan. Ang pagngiti ni Chloe ay mas malalim. "Pero alam mo, Elena, minsan, ang mga bagay na pinakamamahal natin nawawala rin sa atin. Hindi ba?" Kumalas si Chloe sa yakap at dahan-dahang inangat ang kanyang kamay. Sa ilalim ng nagliliwanag na buwan, ang kanyang mga daliri ay lumapat sa likod ni Elena. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Elena. Alam niya, ramdam niya. "Masyado kang masaya, Elena," bulong ni Chloe. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng musika. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa puot at pananabik. "Kailangan mo na sigurong magpaalam sa lahat ng yan, sa buhay mong puno ng kasinungalingan." At sa isang iglap, isang malakas na tulak ang naramdaman ni Elena sa likod. Ang kanyang mga paa ay nawalan ng balanse. Ang mundo ay umikot. Nakita niya ang nagbabagang uling, ang pulang-pula nitong apoy na tila naghihintay. Narinig niya ang malakas na sigaw ng isang babae, ngunit hindi niya malaman kung kanino. Ito ba ay kanyang sariling boses? Hindi! Naririnig pa niya ang malakas na tawa ni Chloe, habang si Marco naman ay nakatingin lang, hawak pa rin ang kanyang baso ng champagne. Ang mga mata niya ay walang emosyon, walang pagmamahal, tila nakatingin sa isang estranghero. Ang mga tao sa paligid ay nagulat, ngunit walang gumalaw. Ang bawat isa ay tila nagyelo sa kanilang kinatatayuan, parang mga estatwa na pinagmamasdan ng isang trahedya. Walang tumulong, walang sumigaw. Ang lahat ay tila nakikisali sa kasamaan. Ramdam niya ang init ng apoy, ang usok na umakyat sa kanyang ilong. Handa na siyang bumagsak, handa na siyang sumuko. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Ngunit paano ang kanyang anak? Ang huling pag-asa ng kanyang buhay? Sa huling sandali bago siya tuluyang bumagsak sa apoy, isang bisig ang biglang pumulupot sa kanyang baywang. Isang bisig na matatag at puno ng lakas, hinila siya palayo sa nagbabagang uling. Narinig niya ang isang malalim, matapang na boses na bumulong sa kanyang tainga. "Huwag kang matakot. Hindi ka mag-iisa. Ngayon, ang hustisya ay hindi masusunog." Naramdaman niya ang pagkahilo, ang pagod na unti-unting lumalamon sa kanya. Ang huling nakita niya ay ang isang matikas na figura na may matalas na tingin at ang nagulat na mukha ni Marco na sa wakas ay nabitawan ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng nabasag na baso ay tila hudyat ng isang bagong simula o ng isang katapusan. Nawalan siya ng malay. Ano ang nangyayari? Sino yan? Ang boses ni Marco, puno ng pagkabigla at takot. Ang unang narinig ni Elena bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang kamay na humawak sa kanya ay mahigpit, ngunit hindi masakit. Ito ay isang hawak na nangangako ng proteksyon sa gitna ng kaguluhan. Pagmulat ni Elena, bumungad sa kanya ang isang mukhang hindi niya kilala. Matangos na ilong, matalim na panga, at mga matang kasing itim ng hating gabi, ngunit may kislap ng apoy. Nasa huling bahagi na ng 40s ang lalaki, ngunit may angking lakas at awtoridad sa bawat galaw. Binuhat siya nito
na tila isang porselana, malayo sa nagbabagang uling at sa mapanuksong mga tingin ng mga bisita. "Bitawan mo ang asawa ko," sigaw ni Marco, papalapit. Ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang nangiti kanina ay tuluyan ng nawala. Marahang ibinaba ng estranghero si Elena sa isang malapit na upuan. Tinitigan ng kanyang tiyan na tila sinisiguro ang kaligtasan ng kanyang anak. Pagkatapos, humarap ito kay Marco. Ang mga mata ng lalaki ay nagtatago ng isang matinding galit na tila matagal nang kinikimkim. "Asawa mo?" Bulong ng estranghero, ang bawat salita ay may dalang lamig na tila yelo. "Ang asawang pinilit mong itulak sa apoy kasama ang inosente niyang anak? Ganyan ba ang trato mo sa taong pinakasalan mo, Marco?" Nagulantang ang lahat. Ang party na puno ng ingay ay biglang natahimik. Ang musika ay huminto. Ang bawat pares ng mata ay nakatuon sa 3 taong nasa gitna. Ang ibang bisita ay nagbubulungan, ang iba naman ay umiiwas ng tingin. Tila ayaw madamay sa iskandalong nagaganap. "Wala kang alam," depensa ni Marco. Pilit na pinapanatili ang kanyang composed na anyo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Nababaliw na ang babaeng yan. Isang aksidente lang yan." "Aksidente?" tanong ng estranghero na may sarkastikong ngiti. "Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano ka lang tumayo doon, nanonood, habang ang iyong asawa at ang magiging anak mo ay halos masunog. At nakita ko rin ang babaeng ito." Tumingin siya kay Chloe na nakatayo malayo, namumutla. Ang kaibigan ni Elena na siyang tunay na nagtulak sa kanya. Umugong ang bulungan sa mga bisita. Si Chloe, na dati mayabang, ay biglang nanlamig ang mukha at pilit na nagtatago sa likod ng ilang bisita. Ang kanyang mga mata ay nagpapaalala kay Elena ng isang pusang naipit sa kanto. "At nakita ko rin kayo, mga ginoo at binibini," patuloy ng estranghero. Ang kanyang boses ay mas tumamataas, sumasakop sa buong hardin. "Kayo na tila bingi at bulag sa harap ng kawalang katarungan. Ang inyong katahimikan ay kasamaan." Ang mga mukha ng mga bisita ay nagpakita ng pagkahiya, galit at pagtataka. Ang ilan ay tumayo para umalis. Ang iba naman ay tila gustong sumagot, ngunit walang lumalabas na salita sa kanilang bibig. Nilapitan ng estranghero si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Masyado kang naging kumpiyansa, Marco. Akala mo ba'y wala nang makakakita sa mga kasamaan mo? Akala mo ba'y walang maglalakas loob na tumindig laban sa'yo?" Nagtaas ng kilay si Marco, pilit na nagpapakatatag. "Sino ka ba sa tingin mo? Wala kang karapatan. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin." Hinawakan ng estranghero ang kwelyo ni Marco. Inilapit ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging bulong, ngunit puno ng matinding pagbabanta. "Nakakapagtaka kung gaano kadali mong makalimutan ang nakaraan, Marco. Pero ako, hinding-hindi ko makakalimutan. Ang pangalan ko ay Gabriel, at ako ang magpapaalala sa iyo ng lahat ng utang mo sa pamilya ko." Napatulala si Marco. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Tila nakakita siya ng multo. Ang baso na hawak niya ay tuluyang nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang hudyat ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Hinigpitan ni Gabriel ang pagkakahawak kay Marco. Inihagis ito sa sahig na tila isang basahan. Bago pa makatayo si Marco, binalingan ni Gabriel si Elena. Ang kanyang mukha ay muling naging malambot, puno ng pag-aalala. "Tara na, Elena," sabi niya. Inalalayan siya patayo. "Wala ka nang dapat ipagtataka rito. Ligtas ka na." Tumingin si Elena kay Marco, na ngayon ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chloe,
na nakatingin sa kanya na may galit at puot. Hindi na siya natatakot. Ang lahat ng emosyon ay tila nawala. Napalitan ng isang kakaibang kalmado. Pinilit niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanghihina pa rin. Inakay siya ni Gabriel, papalayo sa mapanlinlang na party, papalayo sa mapanlinlang na buhay. Ang bawat hakbang ay tila isang bagong pahina na binubuksan. Habang naglalakad sila papalabas, narinig niya ang boses ni Marco, puno ng galit at pagbabanta, na tila naghahabol sa kanila sa dilim. Hindi pa tayo tapos, Gabriel. Hinding-hindi. May babalikan ka. Ngunit hindi na lumingon si Gabriel at hindi na rin lumingon si Elena. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagod, ngunit may kasamang kakaibang ginhawa. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Ang tanging kailangan niya ay ang kapayapaan. Sumakay sila sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas. Pagkasara ng pinto, tila naputol ang lahat ng koneksyon niya sa nakaraan. Ang huling nakita niya ay ang nagliliwanag na mansyon na ngayon ay parang isang haunted house na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Tumingin si Gabriel sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalayo nilang mansyon. Pagkatapos ay binalingan niya si Elena na mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, pilit na humihinga. Masyado kang naging matapang ngayong gabi, Elena. Sabi niya, ang kanyang tinig ay malambot. Pero hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Huminga ng malalim si Elena. Napasandal siya sa upuan, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit, ngunit may kasamang kakaibang pag-asa. Ang kanyang sanggol ay ligtas. Sa ngayon. Sino ka talaga, Gabriel? Bulong niya, ang kanyang boses ay pagod. Ngumiti si Gabriel, isang ngangiti na hindi maabot ng kanyang mga mata. Masyadong mahaba ang kwento, Elena. Sa ngayon, ang kailangan mo lang malaman ay kung paano ako nakakonekta sa Marco na yan at kung bakit ako narito para protektahan ka. Ang kailangan mo lang malaman ay ang Marco na pinakasalan mo ay isang sinungaling. At may mas madilim pa siyang itinatago. Hindi na sumagot si Elena. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang malaman ang lahat. Gusto niyang maintindihan kung bakit. Ngunit ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ang tanging nais niya ay matulog. Matulog at sana, paggising niya ay isang mas magandang panaginip na ang kanyang matagpuan. Muling nagising si Elena sa isang malambot na kama. Ngunit hindi ito ang pamilyar niyang silid sa mansyon ni Marco. Ang kurtina ay gawa sa mamahaling seda at ang amoy ng sariwang bulaklak ay pumupuno sa hangin. Sa labas ng bintana, nakita niya ang malawak na hardin at isang malaking pool malayo sa ingay ng syudad. Nasa isang kakaibang lugar siya, ngunit nakakaramdam siya ng kapayapaan. Bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi, ang pagtataksil ni Marco at Chloe, ang apoy, at ang paglitaw ni Gabriel. Ang bawat detalye ay sariwa pa. Tila isang bangungot na ayaw siyang iwan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sinisigurado na ligtas ang kanyang anak. Salamat sa Diyos. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Gabriel. May dala siyang tray ng pagkain, sinangag, longganisa at isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang muka ay seryoso pa rin, ngunit may bahid ng pag-aalala. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Inilapag ang tray sa bedside table. Masyadong marami ang nangyari kagabi. Kailangan mong kumain para sa'yo at sa baby mo. Tinitigan siya ni Elena. Salamat, Gabriel, sa pagliligtas mo sa akin. Tumangulang si Gabriel. Walang anuman. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo at sa anak mo. Pero, sino ka talaga? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina. At bakit mo ako tinulungan? Umupo si Gabriel sa upuan sa tabi ng kama. Bumuntong hininga. Ang kanyang mga mata ay tila malalim na balon na pununo ng nakaraang kwento.
Masyadong mahaba ang kwento, Elena, at masalimuot. Pero karapatan mong malaman ang totoo. Nagsimula si Gabriel sa kanyang kwento. Ang totoo, Elena, ay magkapatid kami ni Marco, half-brothers. Ang aking ina ay isang simpleng babae na minahal ng aking ama, ang tatay din ni Marco. Ngunit nang malaman ng pamilya kong aking ama ang tungkol sa amin, itinapon kami. Itinago nila ako at sinigurado na hindi ko kailanman maaangkin ang pangalan ng aking ama. Si Marco, na mas bata sa akin ng ilang taon, ay lumaki sa paniniwala na siya ang nag-iisang tagapagmana. Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahan ang ganitong revelasyon. Ang kanyang asawa ay may tinatagong kapatid. Pero bakit hindi ka nagpakita? Tanong ni Elena. Dahil nangyari ang lahat ng ito noong bata pa ako. Pinagsikapan kong makabangon sa sarili kong paraan. Nangako ako sa aking ina na babalik ako, hindi para makipag-agawan sa kayamanan, kundi para patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. At ngayon, ako ay si Gabriel de la Vega, isang negosyante na may sariling pinaghirapan. Pero ang koneksyon mo kay Marco? Ang pamilya ni Marco ay mayaman sa papel, Elena, paliwanag ni Gabriel. Pero sa likod ng lahat ng karangyaan, puro utang ang hinaharap nila. Ang Marco na pinakasalan mo ay isang sugarol, isang mangdaraya. Ang kumpanya nila ay nasa bingit ng pagkalugi. Pero, bakit? Nalaman kong may malaking utang si Marco sa mga ilegal na sindikato. Ang tanging paraan para mabayaran niya ito ay ang makuha ang mana mo, ang lahat ng naiwan ng iyong ama para sa iyo at sa iyong magiging anak. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinakasalan ka. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera. Naramdaman ni Elena ang pagkirot sa kanyang puso. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lamang kasinungalingan. Ang lahat ng pangarap niya sa kanilang pamilya ay gawa-gawa lang. Pero paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Elena. Matagal ko nang sinusubaybayan si Marco. Sagot ni Gabriel. Alam kong balang araw, sisirain niya ang sarili niya. At nang marinig ko ang balita tungkol sa inyong kasal, nagsimula akong maghinala. Nang malaman ko na buntis ka, kinumpirma ko ang lahat. Ang tanging paraan para makuha niya ang mana mo ay kung ikaw ay mawawala. Biglang naalala ni Elena ang mga sinabi ni Chloe. Kailangang mawala na si Elena sa gabing ito. At ang sagot ni Marco, isang aksidente lang ang kailangan. Ang kanyang tiyan ay biglang kumulot. Naramdaman niya ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Ang anak niya na halos madamay sa kasamaan ng kanyang ama. Ang pera para sa anak ko, bulong ni Elena. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Ang mana na iniwan ng ama ko ay para sa kanya. Ginawa niya ito para sa anak ko. Tama, sabi ni Gabriel. Nakita ang pagbabago sa mukha ni Elena. Ang lahat ng iyon ay para sa kinabukasan ng inyong anak. Kaya dapat mong ipaglaban para sa kanya. At si Chloe? Tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay malamig. Si Chloe ay isang babaeng bayaran. Ginamit lang siya ni Marco para sa kanyang mga plano. Ngunit meron siyang sariling agenda. Ang manakaw ang iyong lugar, ang iyong kayamanan, at ang iyong asawa. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Bulong ni Elena, napapikit. Ang luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit ay napakalalim, ngunit kasabay nito ay ang isang matinding determinasyon. Nag-aalala si Gabriel na baka sobrang bigat ng mga impormasyon. Alam kong masakit ang lahat ng ito, Elena. Pero kailangan mong maging malakas. Para sa anak mo, kailangan mong lumaban.
Naramdaman ni Elena ang sipa ng kanyang anak. Isang maliit na paalala ng buhay na kanyang pinoprotektahan. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng bagong lakas. Hindi na ako tatakbo, sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ko hahayaan na saktan pa nila ang anak ko. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng para sa kanya. Gusto kong bumalik. Gusto kong ipakita sa kanila kung sino si Elena. Ngumiti si Gabriel, isang ngiti ng paghanga. Magaling. Pero hindi ito magiging madali. Kailangan mong maging handa para sa laban ng iyong buhay. Tinitigan ni Elena ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa kanyang tiyan. Ang sakit ay naging apoy. Ang galit ay naging lakas. Handa na ako. Marco at Chloe, magsisisi kayo na sinubukan ninyo akong patayin. Kailangan kong maging iba. Ang mga salitang iyon ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Elena habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Hindi na niya nakikita ang dating Elena, ang asawang sunod-sunuran, ang babaeng punong-puno ng pagmamahal na nauwi sa pagiging bulag. Ang nakikita niya ngayon ay isang anino, ngunit sa aninong iyon may nag-aapoy na bagong lakas. Isang linggo na ang nakalipas mula nang iligtas siya ni Gabriel. Sa loob ng panahong iyon, tinulungan siya ni Gabriel na makabangon, hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto. Dinala siya nito sa isang private clinic para sa check-up, sinigurado ang kalagayan ng kanyang baby. Nagbigay rin ito ng legal advice at ipinaliwanag ang lahat ng hakbang na kailangan niyang gawin para mabawi ang kanyang buhay at ang mana ng kanyang anak. Ngunit ang pinakamahalaga, binigyan siya ni Gabriel ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Hindi ka na pwedeng bumalik sa dating Elena kung gusto mong manalo, sabi ni Gabriel isang hapon habang nag-eehersisyo sila sa hardin. Kailangan mong ipakita sa kanila na hindi ka na ang babaeng madaling lokohin. Kailangan mong ipakita sa kanila na ikaw ay isang Elena na hindi nila kayang takutin. Pinagmasdan ni Elena ang kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok ay mahaba, kulot at kulay tsokolate. Ang dating simbolo ng kanyang pagiging maamo. Gupitin mo, sabi niya sa estilistang inupahan ni Gabriel. Gupitin mo ng maikli at kulayan mo ng mas matapang na kulay. Nagtaka ang estilista, ngunit sinunod ang utos ni Elena. Ang gunting ay tumaga at ang kanyang mahabang buhok ay dahan-dahang nalagas. Habang ginugupit ang kanyang buhok, tila may nawawala rin sa kanya ang kanyang dating sarili. Ngunit sa bawat pagbagsak ng buhok, may nararamdaman siyang paglaya. Ang kanyang buhok ay kinulayan ng mas matingkad na kulay kastanyas at ginupit sa isang eleganteng bob cut na nagpapatingkad sa kanyang matatalim na tampok. Ang kanyang mukha ay mas lumabas ang katapangan. Nang tumingin siya sa salamin muli, nakita niya ang isang bagong Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi puno ng apoy. Ang ganda mo, Ma'am Elena, bulong ng estilista, puno ng paghanga. Hindi lang ganda, sabi ni Elena, ngumiti, kundi lakas. Samantala, sa mansyon ni Marco, nagkakagulo ang lahat. Ang balita tungkol sa paglitaw ni Gabriel ay kumalat na sa buong social circle nila. Ang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Marco ay nagsimulang umiwas sa kanya. Ang mga tawag mula sa mga bangko at creditors ay sunod-sunod. Ano ba ang nangyayari, Marco? Sigaw ni Chloe, halos maiyak. Bakit biglang nawawala ang lahat ng kliyente natin? Pati ang mga pera ko sa bangko na harang. Hindi na ako makapag-withdraw. Sinisira niya ako. Sigaw ni Marco, binasag ang baso sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Ang walang kwentang Gabriel na yan. Akala ko'y patay na siya. Akala ko'y hinding-hindi na siya babalik. Patay? Sino ba yang Gabriel na yan? Tanong ni Chloe litong-lito.
Siya ang kapatid ko. Bulong ni Marco, puno ng puot. Ang walang kwentang illegitimate child na itinapon ng tatay ko. Ngayon, bumalik siya para guluhin ang buhay ko. Ang mana ni Elena. Nasaan na ang mana niya? Sigaw ni Chloe. Akala ko ba'y madali lang nating makukuha iyon kapag nawala siya? Hindi ko alam. Parang may humaharang sa lahat ng transaksyon. Sagot ni Marco. Sinipa ang lamesa. Kailangan nating hanapin si Elena. Kailangan nating siguraduhin na hindi niya mabubuksan ang kanyang bibig. Kailangan nating tapusin ang lahat. Lumabas ang balita sa mga tabloid at social media. Ang milyonaryong asawa, nawawala, matapos ang kontrobersyal na party. Ang pamilya de la Vega, na bulgar ang madilim na lihim. Ang dating perpektong imahe ng pamilya de la Vega ay unti-unting nadudurog. Ang mga paparazzi ay nakabantay sa labas ng kanilang mansyon, naghihintay ng anumang scoop. Ngayon na ang oras, sabi ni Gabriel kay Elena, isang gabi habang nakatanaw sila sa syudad. Hinihintay na nila ang iyong pagbabalik, ang iyong paglabas. Handa na ako, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang kanyang bagong hairstyle ay nagbibigay sa kanya ng isang matatag na anyo. Pero paano ko sila haharapin? Sa pinakamabangis na paraan, sagot ni Gabriel, ngumiti. Gagawa tayo ng isang grand entrance. Isang entrance na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang entrance na magpapakita sa kanila na ang Elena na pinagtulungan nilang saktan ay nagbalik. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang reyna. Reyna, bulong ni Elena. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang dating takot ay napalitan na ng pag-asa at paghihiganti. Hindi lang ito para sa kanya. Ito ay para sa kanyang anak. Ito ay para sa kanyang ama. At ito ay para sa lahat ng mga babaeng naging biktima ng pagtataksil at kasinungalingan. Naglabas si Gabriel ng isang eleganteng itim na maskara, puno ng mga detalyadong ginto at pilak. Isusuot mo ito sa gabi ng charity ball ng pamilya de la Vega. Ang gabing iyon ang magiging simula ng pagbagsak ni Marco at ng iyong muling pagkabuhay. Kinuha ni Elena ang maskara. Ang lamig ng metal ay dumampi sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay kumalabog, hindi sa takot, kundi sa pananabik. Ang araw ng kanyang paghihiganti ay nalalapit na. Ang araw kung saan siya, ang Elena na dating mahina, ay magiging isang Elena na matapang at hindi mapipigilan. Salamat, Gabriel, sabi niya, puno ng pasasalamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti si Gabriel, isang ngangiti na puno ng misteryo. May utang ako sa iyong ama, Elena. Isang utang na hindi ko kailanman mababayaran. Ang pagprotekta sa iyo at sa iyong anak ay ang tanging paraan para masuklian ko ang lahat ng naitulong niya sa akin noon. Tinitigan ni Elena ang maskara. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang kanyang dating sarili ay tuluyan ng namatay sa nagbabagang uling. Ngayon, isang bagong Elena ang ipapanganak. Handa nang salubungin ang bagong simula, ang charity ball ng pamilya de la Vega. Ang gabing ito ang pinakahihintay ni Elena. Ang gabing ito ang magiging simula ng pagbagsak ni Marco at ang kanyang muling pagkabuhay. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na may disenyong umaakma sa kanyang bagong anyo. Simple, ngunit may dating, at higit sa lahat, nagpapatingkad sa kanyang tiyan na ngayon ay mas malaki na. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pagbubuntis, isang simbolo ng buhay na pilit nilang inalis. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng magandang maskara na ibinigay ni Gabriel, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa kanyang tabi ay si Gabriel, matikas sa kanyang itim na tuksido. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapagbantay. Handa ka na ba? Bulong ni Gabriel. Hinding-hindi pa ako naging handa kailanman, sagot ni Elena. Ang kanyang tinig ay kalmado
Ngunit may pahiwatig ng bakal. Pagpasok nila sa Grand Ballroom ng De La Vega Mansion, ang lahat ng mata ay napako sa kanila. Ang mga bisita, na halos pareho rin ng mga bisita sa kanyang anniversary party, ay nagbubulungan. Ang iba ay nagtataka, ang iba ay nag-aalangan, at ang ilan ay tila nakakita ng multo. Walang nakakakilala sa kanya sa ilalim ng maskara, ngunit ang aura niya ay kakaiba. Si Marco, na nakikipag-usap sa ilang business partners, ay napatingin sa kanilang dalawa. Nakuha ni Gabriel ang atensyon niya. Ang pagtataka sa mukha ni Marco ay napalitan ng galit nang makilala niya si Gabriel. Ngunit ang kanyang tingin ay bumalik sa babaeng katabi ni Gabriel. Sino kaya ito? Ang kanyang tiyan. Sino ang kasama mo, Gabriel? Tanong ni Marco. Lumapit sa kanila. Pilit na pinapanatili ang kanyang composed na anyo. Ang kanyang mga mata ay nanunubok kay Elena. Hindi na importante kung sino ako, sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay malalim at hindi pamilyar. Ang mahalaga, narito ako para saksihan ang pagbagsak ng isang kasinungalingan. Nagulat si Marco sa kanyang tinig. Hindi niya ito maalala. Ngunit may pamilyar siyang nararamdaman. Dumating si Chloe. May hawak na baso ng champagne. Nakangiti. Oh, Gabriel, you're back. At may kasama ka pang bago. Lumapit siya kay Elena. Tinitigan ang kanyang maskara. Sino ka ba, miss? Hindi kita matandaan sa social circle natin. Ngumiti si Elena sa ilalim ng maskara. Hindi mo nga ako matatandaan, Chloe. Dahil ako ay hindi mo inasahang babalik. Sa isang mabilis na galaw, inalis ni Elena ang kanyang maskara. Parang tumigil ang mundo. Ang musika ay huminto. Ang mga bisita ay nagulantang. Si Marco at Chloe ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang mukha ni Elena, na ngayon ay mas matapang at mas determinadong, ay nakatitig sa kanila. Ang kanyang bagong hairstyle ay nagpapatingkad sa kanyang matatalim na panga at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Elena, bulong ni Marco, hindi makapaniwala. Buhay ka? Paano? Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Marco, sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay matatag. Lalo na't may dala akong katotohanan na sisira sa inyo. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Si Elena pala yan. Ang asawa ni Marco na akala nilang namatay. At buntis pa rin siya. Si Chloe ay biglang namutla. Hindi. Hindi ito totoo. Baliw ka. Patay ka na dapat. Napakasama mo, Chloe, sabi ni Elena. Lumapit sa kanya. Itinulak mo ako sa apoy kasama ang anak ko. At ikaw, Marco, binalingan niya ang kanyang asawa. Pinabayaan mo akong masunog. Pero hindi ako sinunog ng apoy na yon, bagkus hinubog nito ang isang bagong Elena. Nababaliw ka, sigaw ni Marco. Ito ay isang public stunt. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ngumiti si Elena, isang ngiti na puno ng panunuya. Hindi ka na makakalabas sa kasinungalingan mo, Marco. Dahil ang lahat ng ginawa mo ay may ebidensya. Nagsimulang magpatugtog si Gabriel ng isang video sa malaking screen na nasa gitna ng ballroom. Ang video ay galing sa security cameras ng mansion na nahack niya. Ipinapakita nito ang eksena sa library kung saan pinaplano ni na Marco at Chloe ang kanyang kamatayan. Ipinapakita rin nito ang eksena sa hardin kung saan tinulak siya ni Chloe sa apoy at kung paano lang nanood si Marco. Umugong ang bulungan sa mga bisita. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay galit. Ang mga dating kasosyo sa negosyo ni Marco ay nagtinginan, puno ng pagdududa. Hindi! Sigaw ni Marco. Pilit na aabutin ng screen para patayin ang video, ngunit hinarangan siya ni Gabriel. Tapos na ang laro mo, Marco, sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay nabunyag na.
Habang ipinapakita ang video, lumabas ang isang grupo ng mga pulis kasama ang isang opisyal. Marco de la Vega, ikaw ay inaresto sa kasong frustrated parricide at attempted murder. Mayroon ka ring kaso ng financial fraud at estafa. Nanlamig si Marco. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Chloe na ngayon ay umiiyak na at pilit na nagtatago sa likod ng mga bisita. Chloe Alcantara, sabi ng opisyal, ikaw din ay inaresto sa kasong attempted murder at conspiracy. Naglakad si Chloe palayo. Pilit na tumatakas, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Tiningnan ni Elena si Marco na ngayon ay may posas na ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit. Hindi pa tapos ang lahat, Elena. May babalikan ka pa. Sigaw ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Ngunit hindi na natatakot si Elena. Ang kanyang puso ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalabas na Marco. Puno ng awa at pagtatagumpay. Ang lahat ng sakit ay nawala na. Napalitan ng isang matamis na pakiramdam ng hustisya. Lumapit si Gabriel kay Elena. Inakay siya palayo sa mga nagkakagulong bisita. Tapos na ang lahat, Elena. Nagawa mo na ang lahat ng kailangan mong gawin. Hindi pa, sabi ni Elena. Tinitigan ang kanyang tiyan. Nagsisimula pa lang ang lahat. Para sa anak ko. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa labas ng mansyon, sa malayo kung saan sumisikat ang buwan. Ang dating mahina at bulag na Elena ay wala na. Ang natitira ay isang matapang at determinadong ina. Handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang paghuli kina Marco at Chloe ay naging headline sa lahat ng balita. Ang iskandalo ng pamilya de la Vega ay kumalat na sa buong bansa. Ang dating matatag na pundasyon ng kanilang imperyo ay nayanig at unti-unting gumuho. Para kay Elena, ang gabing iyon ay isang bagong simula. Ang paglabas niya sa party ay hindi lamang pagbubunyag ng katotohanan, kundi ang paglaya niya mula sa kadena ng kasinungalingan. Mula noon, hindi na siya nagtago. Kinabukasan, dinalaw ni Gabriel si Elena sa safe house. May dala siyang legal documents at isang malaking ngiti. Ang lahat ng kaso laban kay Marco at Chloe ay malakas. Elena, sabi ni Gabriel, sa dami ng ebidensya, siguradong mahaharap sila sa matinding parusa. At ang iyong mana, pati na ang para sa anak mo, ay nailipat na sa isang trust fund na ikaw lang ang makakagalaw. Hindi na nila ito maaabot. Nakahinga si Elena nang maluwag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala kang utang sa akin, Elena. Sagot ni Gabriel. Ginagawa ko lang ang tama. At tulad ng sinabi ko, may utang ako sa iyong ama. Ngayon, sa wakas, nabayaran ko na ito. Ngumiti si Elena. Pero ang pamilya de la Vega, paano sila? Ang kanilang kumpanya ay unti-unting nagbabagsak. Ang mga kasosyo ay nag-aalisan at ang kanilang reputasyon ay tuluyan ng nasira. Ang kanilang pangalan ay hindi na kailanman magiging pareho. Iyon ang presyo ng kanilang kasamaan, paliwanag ni Gabriel. Makalipas ang ilang linggo, muling humarap si Elena sa publiko. Hindi na siya nagtatago sa likod ng maskara. Ngayon, siya ay isang matatag na babae na may tiyan na halos lumobo na. Ipinagmalaki niya ang kanyang pagbubuntis, isang simbolo ng kanyang lakas. Nagbigay siya ng isang press conference, hindi para magreklamo, kundi para magbigay inspirasyon. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko, sabi niya, sa harap ng mga kamera at mamamahayag. Ang pagtataksil ng mga taong pinakamamahal ko ay sumira sa akin. Ngunit mula sa abo ng aking pagkawasak, natututunan kong tumayo, natututunan kong lumaban. Para sa lahat ng kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso, ng pagtataksil, o ng kawalang katarungan, huwag kayong sumuko. Hanapin ninyo ang inyong lakas, hanapin ninyo ang inyong boses,
dahil mayroon kayong halaga at may karapatan kayong ipaglaban ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Ang aking anak, patuloy ni Elena, hinawakan ng kanyang tiyan. Ang siya kong inspirasyon, ang siya kong dahilan para lumaban. At ipinapangako ko, hindi ko hahayaan na may makasakit sa kanya. Ang kanyang mga salita ay kumalat sa buong bansa. Si Elena ay naging simbolo ng pag-asa at paglaban. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Samantala, sa loob ng kulungan, nalulung si Marco sa galit at pagkabigo. Ang kanyang dating buhay ay gumuho na. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ay nawala na. Ang tanging natitira ay ang kanyang puot. Isang araw, dinalaw siya ni Chloe sa kulungan. Ang dating mayabang na babae ay payat na, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala na tayong pag-asa, Marco, sabi ni Chloe, umiiyak. Sinira niya tayo, si Elena. Ang babaeng yan ang sumira sa ating lahat. Hindi pa tapos ang lahat, Chloe, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ako susuko. Babalik ako. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat. Ngunit sa mga mata ni Chloe, nakita ni Elena ang pagkabigo. Ang kanyang mga salita ay walang saysay. Ang kanilang laro ay tapos na. Hindi na nagpakita si Gabriel sa publiko. Naging anino siya sa likod ni Elena. Sinisigurado ang kanyang kaligtasan at ang seguridad ng kanyang mga ari-arian. Isang araw, habang naglalakad si Elena sa parke, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Ang kanyang tubig ay pumutok. "Gabriel!" sigaw niya. Dali-daling dumating si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Tara na, dadalhin na kita sa ospital." Nakarating sila sa ospital sa tamang oras. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, isinilang ni Elena ang isang malusog na batang babae, ang kanyang anak, ang bunga ng kanyang paglaban. Napakaganda niya, bulong ni Elena, umiiyak habang hawak ang kanyang sanggol. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay tila nawala na. Nandoon si Gabriel nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Isang kakaibang pagmamahal na higit pa sa pagiging kaibigan. "Kumusta na ang pangalan niya?" tanong ni Gabriel. Ngumiti si Elena. "Hope. Ang pangalan niya ay Hope." Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, umuwi si Elena kasama ang kanyang anak na si Hope sa isang bagong bahay. Hindi ito kasing laki ng mansion ni Marco, ngunit puno ito ng kapayapaan at pagmamahal. Malayo sa lahat ng kasinungalingan at pagtataksil. Nasa balkonahe si Elena, hawak si Hope, habang papalubog ang araw. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng pag-asa. "Salamat anak," bulong niya kay Hope. "Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang aking pag-asa." Hindi na siya ang dating Elena. Siya ngayon ay isang matatag na ina, isang babaeng lumaban para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. At sa kanyang tabi, laging handang sumuporta ay si Gabriel. Isang kaibigan, isang tagapagligtas, at isang taong hindi niya inasahang magiging bahagi ng kanyang bagong simula. Lumipas ang 3 taon. Si Hope ay isa ng malusog at masayahang bata. Ang kanyang mga mata ay kasing kinang ng mga bituin, at ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa buhay ni Elena. Sa mga taong yon, itinayo ni Elena ang kanyang sariling pundasyon. Ginagamit niya ang kanyang mana para magtayo ng isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Siya ay naging isang inspirasyon sa marami, isang simbolo ng pagbangon mula sa pagkawasak. Si Gabriel ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ni Elena at Hope. Siya ang tumayong ama ni Hope, laging nariyan para sa mag-ina. Ang pagmamahal ni Gabriel kay Elena ay hindi na maitatago.
Ang bawat sulyap niya, bawat kilos niya ay nagpapahiwatig ng kanyang damdamin. Ngunit si Elena, sa kabila ng lahat, ay hindi pa rin handa na muling magtiwala sa pag-ibig. Ang sugat na iniwan ni Marco ay sariwa pa rin at ayaw niyang masaktan muli. Isang araw, habang naglalaro si Hope sa hardin, may dumating na isang sulat sa bahay ni Elena. Ito ay galing sa kulungan. Galing kay Marco. Nanginginig ang kamay ni Elena habang binubuksan ang sulat. Binasa niya ang bawat salita at ang kanyang puso ay kumalabog. Elena, alam kong galit ka sa akin. Alam kong sinaktan kita. Pero ngayong malapit na akong makalabas ng kulungan, gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong makita ang anak ko, ang anak natin. Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Para sa ating anak. Marco, nanlamig si Elena. Babalik si Marco? At gusto niyang makita si Hope? Ano yan, Mommy? Tanong ni Hope. Tumakbo papalapit. Hawak ang isang bulaklak. Mabilis na tinupi ni Elena ang sulat at itinago. Wala, anak. Importante lang. Kinabukasan, ipinakita ni Elena ang sulat kay Gabriel. Ang mukha ni Gabriel ay seryoso habang binabasa ang mga salita ni Marco. Huwag kang maniwala sa kanya, Elena, sabi ni Gabriel. Hindi nagbabago ang isang taong tulad ni Marco. Gagamitin lang niya si Hope para guluhin ka. Pero, paano kung nagsisisi nga siya? Tanong ni Elena. Sa loob-loob niya ay may bahid pa rin ng pag-asa, kahit papaano. Napakabata pa ni Hope. May karapatan siyang makilala ang kanyang ama. Wala siyang karapatan kung ang ama niya ay isang kriminal na nagtangkang pumatay sa kanya at sa kanyang ina. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng galit. Pinrotektahan mo si Hope sa lahat ng yan. Hindi mo hahayaan na guluhin niya muli ang buhay ninyo. Nag-isip si Elena. Alam niya sa kanyang puso na tama si Gabriel. Ngunit ang ideya na harapin muli si Marco ay nagdulot ng takot sa kanya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang tawag mula sa warden ng kulungan. Nakalaya na si Marco. Kailangan nating maging handa, sabi ni Gabriel kay Elena. Alam kong hahanapin niya kayo. Hindi natin hahayaan na makalapit siya kay Hope. Nagsimulang maging maingat sina Elena at Gabriel. Nilagyan nila ng security cameras ang bahay at nagkaroon sila ng bodyguards. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat, isang gabi, may kumatok sa kanilang pinto. Nakatayo sa labas si Marco. Payat na payat. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod at galit. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakikita si Elena na kakaiba. Hindi ito ang galit na dati niyang nakita, kundi isang halo ng lungkot at pagkabigo. Elena, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahina. Gusto kong makita ang anak ko. Lumabas si Gabriel, hinarangan si Marco. Wala kang karapatan dito, Marco. Umalis ka na. Wala akong karapatan? Sigaw ni Marco, puno ng galit. Ama ako. Ama ako ni Hope. May karapatan akong makita ang sarili kong anak. Hindi ka ama. Sigaw ni Elena, lumabas sa likod ni Gabriel. Nagtangka kang patayin kami. Walang karapatan ng isang taong tulad mo na tawaging ama. Nagsisisi ako, Elena. Nagsisisi ako sa lahat. Umiyak si Marco. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hindi na ikaw ang kailangan ni Hope, sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay matatag. Mayroon na siyang ama, at siya si Gabriel. Nagulat si Marco. Tiningnan niya si Gabriel, at pagkatapos ay tiningnan si Elena. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napakalalim. Kaya pala, bulong ni Marco, ngumiti ng mapait. Kaya pala nagbalik ka, Gabriel, para agawin ang pamilya ko. Wala akong inagaw, Marco, sabi ni Gabriel. Isinira mo ang pamilya mo, at ako ang nagtayo muli ng pamilyang ito. Biglang lumabas si Hope, tumakbo papalapit kay Elena. Mami, sino po yan? Niyakap ni Elena si Hope. Tiningnan si Marco. Ang kanyang puso ay kumikirot.
Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang katotohanan na si Marco ay hindi na bahagi ng buhay ni Hope. "Umalis ka na, Marco," sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay malamig. "Hindi mo na kailangan guluhin pa ang buhay namin. Wala ka ng lugar dito." Di umiling si Marco. Tila hindi makapaniwala. "Hinding-hindi ako susuko, Elena. Hinding-hindi." Pagkatapos ay umalis siya. Naglalakad sa dilim. Ang kanyang anino ay unti-unting lumalamon sa gabi. Ang kanyang mga salita ay umaling-aungaw sa hangin. Isang babala ng isang pagbabalik. Tumingin si Elena kay Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit may kasamang kakaibang kalmado. Alam niya na hindi pa tapos ang laban. "Huwag kang matakot, Elena," sabi ni Gabriel. Niyakap siya. "Hindi ka na mag-iisa. Nandito ako para protektahan ka. At si Hope." Ngumiti si Elena. Sa mga bisig ni Gabriel, naramdaman niya ang kapayapaan. Alam niya na sa kabila ng lahat ng pagsubok, meron siyang pamilya. Isang pamilya na handang lumaban para sa isa't isa. Ang pagbabalik ni Marco ay tila isang anino na laging sumusunod sa kanila. Sa kabila ng pagbabanta niya, hindi na siya muling nagpakita sa bahay ni na Elena. Ngunit ang bawat balita tungkol sa kanya, ang pagtatayo niya ng isang maliit na negosyo, ang kanyang pagiging reformed sa mata ng publiko, ay nagdulot ng pag-aalala kay Elena. Alam niyang hindi nagbabago ang isang ahas. Isang araw, habang nasa parke sina Elena at Gabriel kasama si Hope, may lumapit sa kanilang isang babae. Matanda na ito, may pilat sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Ikaw ba si Elena?" tanong ng matanda. Tumango si Elena. "Ako nga po. Ako si Aling Nena," sabi ng matanda. "Ang dating kasambahay ni Marco. Kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo." Ikinuwento ni Aling Nena ang lahat. Kung paano siya pinahirapan ni Marco, kung paano siya ginamit para sa kanyang mga iligal na gawain. At ang pinakamasakit sa lahat, kung paano niya sinaksihan ang pagbagsak ng kumpanya ng pamilya De La Vega, hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa labis na paggastos at kasamaan ni Marco. "Hindi ko na kayang itago ang katotohanan, Ma'am Elena," sabi ni Aling Nena, umiiyak. "Kailangan mong malaman na hindi nagbabago si Marco. May plano siyang bawiin ang lahat sa'yo. Gusto niyang gamitin si Hope para saktan ka." Nagulantang si Elena. Ang kanyang hinala ay kinumpirma. Hindi nagbago si Marco. "Salamat, Aling Nena," sabi ni Elena. Hinawakan ng kamay ng matanda. "Salamat sa pagiging matapang mo." Kinabukasan lumabas si Marco sa telebisyon, nagbibigay ng interview. Nagpapanggap siyang isang reformed na tao na nagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan. Nagpahayag siya ng pagmamahal kay Hope at pilit na humihingi ng pangalawang pagkakataon mula kay Elena. "Gusto ko lang makasama ang anak ko, Elena," sabi ni Marco sa kamera. May bakas ng luha sa kanyang mga mata. "Gusto ko lang maging isang mabuting ama." Napakuyom ang kamao ni Elena. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng iyon. "Hindi natin hahayaan na guluhin niya si Hope," sabi ni Gabriel. "Kailangan nating maging matalino." Nagplano sina Elena at Gabriel. Gagamitin nila ang katotohanan para tuluyan ng tapusin ang laro ni Marco. Nagbigay muli ng press conference si Elena. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Aling Nena. "Ang taong ito," sabi ni Elena, itinuro si Aling Nena, ang isa sa mga biktima ng kasinungalingan at kasamaan ni Marco de la Vega. Siya ang magpapatunay na hindi nagbabago ang isang kriminal. Ikinuwento ni Aling Nena ang lahat, ang bawat detalye ng kasamaan ni Marco, ang kanyang pagiging abusado, ang kanyang paggamit sa mga tao, ang kanyang walang sawang pagpapanggap. At sa gitna ng press conference, lumabas ang isang balita. Inaresto si Marco muli. Sa pagkakataong ito, dahil sa panibagong kaso ng financial fraud na kinasasangkutan ng kanyang bagong
negosyo. Ang lahat ng ebidensya ay galing sa mga impormasyon na ibinigay ni Aling Nena. At sa tulong ng investigasyon ni Gabriel, nagulat ang lahat. Ang kanyang pagpapanggap ay nabunyag. Si Marco ay muling nahuli sa kanyang sariling bitag. "Hindi ako nagsisisi, Elena," sigaw ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis. "Hinding-hindi. Ginawa ko lang ang lahat para bumalik ang lahat ng inagaw mo sa akin." Tiningnan ni Elena si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Wala kang inagaw, Marco. Sinira mo ang sarili mo. At ngayon, wala nang makakapagsalbay sa sayo." Pagkatapos ng ilang linggo, hinatulan si Marco ng habambuhay na pagkakakulong. Si Chloe naman, na nahuli ring kasama niya sa bagong kaso, ay hinatulan din ng matagal na pagkakakulong. Sa wakas, natapos na ang lahat. Ang kanilang nightmare ay natapos na. Isang araw, habang nakatanaw si Elena sa dagat kasama si Gabriel at Hope, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay masaya at ligtas. Siya ay malaya. "Mommy, Tito Gabriel," sabi ni Hope. Tumakbo papalapit sa kanila. "Maglalaro tayo." Ngumiti sina Elena at Gabriel. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elena. "Handa ka na ba para sa isang bagong simula, Elena?" Tiningnan ni Elena si Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga sugat ay naghilom na. Ang kanyang puso ay handa na muling magmahal. "Oo, Gabriel," sabi niya. Ngumiti. "Habat kasama ko kayo ni Hope. Handa ako sa lahat." Niyakap ni Gabriel si Elena at Hope. Ang pamilya na ito, na nabuo sa gitna ng trahedya, ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang dating Elena ay wala na. Ngunit ang Elena ngayon ay mas matatag, mas matapang, at mas handang magmahal. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng isang magandang kulay sa langit. Ang kanilang kwento ay hindi isang typical na fairy tale, ngunit ito ay isang kwento ng pag-asa, paglaban, at pagmamahal. Isang kwento kung paano, mula sa abo ng pagkawasak, ay sumibol ang isang bagong buhay at isang bagong pamilya. Isang pamilya na pinagtibay ng pagmamahal at katotohanan.